Okay. Sa mga nanay. So, ilang taon na ba tayo rito? 9 years. Ilang taon na lang, pwede na mag-asawa. No? O nga, no? Bakit may mga lady in black tayo rito? Okay po, so, buti na lang, aircon tayo, no? Yung nga lang bakit gusto niyo dito sa taas ng langit tayo maganda pagka yung mga ganito kataas. May stopover dyan sa gitna, yung pwede tayo magmerienda, may upuan. Kasi pag dire-diretso, lalabas yung mga may edad. No? Magko-complain yung mga may edad. Okay po, buksan po natin yung Bible natin dito sa Mark chapter 5. At Shin, pakimonitor mo na lang ito. No? Saan ka ba, Shin? Yan, i-ganun mo na lang. No, okay, so praise the Lord. No, pagpasok ko pala, naamoy ko na yung ulam No, okay po, dito sa Mark chapter 5. No, konting echo. Praise. Okay. Ay, lagyan mo ng konti. Praise. Okay, Mark chapter 5. No. Ayan, may konting echo parang nasa bato tayo, no? Okay, Mark chapter 5, verse 5. Mark chapter 5, verse 5. Nung itong mga nakaraan pong mga Sundays, ako po ay nagpe-Facebook Live at ang topic ko po ay yung mga ugali o yung mga bagay na gusto ng Diyos, top-notcher tayo. No, ano ibig sabihin nito? Ito yung mga ugali, yung mga objectives na dapat goal natin. Ano ibig sabihin nun? Ito yung mga gusto ng Diyos na maabot natin at na masama ka doon sa mga matataas na part na yun. Katulad nga lang kinukwento ko palagi, meron pong mga top 10 na board passer, hindi ba? Na, kumbaga, sabihin natin, yung ano nga yung sa basketball nga, meron yung most valuable player, no, kasama ka rin sa mga top na yon. Ngayon, dito sa Biblia, meron din sinasabi ang Diyos na dapat nandun ka sa top. No, ibig sabihin, ito ang goal ng bawat Kristiyano na nasa paglilingkod ka. Nasa pagiging Kristiyano ka, nasa pagsunod ka sa Diyos, gusto ng Diyos, nandun ka. Bakit? Kasi hindi lahat nandun. May mga tao talagang magiging kulenat May magiging mga talagang nandun sa ilalim. Ang sabi nga ng Biblia, maging ulo kayo, hindi buntot. Yung ikaw na lang yung sunod-sunuran na kumbaga parang sa section ba ay ikaw yung last section. Ano yun? Yung mga, kulang ng mga ganito ron. No, bakit? Napunta ako minsan doon No, napunta ako sa section D ata o E. Nalala ko nung ako ay elementary at ang lahat ng kaklase ko doon sa section na yon, lahat nangongopya. At anong ginawa ko ngayon? Di pati ako nangopya. No, kumbaga parang hindi ako napunta sa section A Bakit? Kasi ang tingin namin sa section A, mga sobrang matatalino tong mga to na ang galing ng mga isip nila. No? Ang pinakamataas na nakuha ko, section B lang Kadalasan sa section C ako, yung C, gitna lang. No? Ngayon, ang isa pong naging top-notcher ako ay doon sa listahan ng noisy. Nasubukan niyo na ba yan? Nalista na ba kayo ron? Hindi ko maintindihan bakit palagi ako doon sa listahan na yun doon sa blackboard na ako palagi noisy. Ibig sabihin, siguro top 5 ako. Sa buong klase, sa buong taon, top 5 ako sa pagiging noisy. No, hanggang sa minsan, pinatayo ako ng teacher ko dun sa harapan na tatlo kami. May kagat-kagat na ruler. Bakit? Kasi, maingay nga kami, no? Ngayon, hindi maganda example yung ganun. Pero, pagdating sa mga bagay na ito na sinasabi ng Biblia, nire-require tayo ng Diyos, ito yung goal mo. No? Ito yung quota mo, ito yung dapat mong abutin, alin, yung maging top-notcher ka pagdating dito sa pagiging Kristiyano, no? Ngayon, ang binanggit ko po, nagre-review pa lang naman ako,
Bakit kasi merong incentives dito eh. Merong reward kapag ka nakukuha mo yung nandun ka sa mataas na yun. No? Hindi ito pagalingan, pero ito po ang hinahanap ng Diyos sa atin kapag ka Kristyano ka, dapat nandun ka sa top 9. And anything less na pag nasa mababa ka, magiging pangit ang grade mo, meaning magiging pangit ang buhay mo kahit Kristyano ka. Dahil hindi mo maabot ito. Ikaw magde-decide. Alam niyo mga kapatid, hindi naman yung teacher ko nagbibigay ng grade sa akin. No? Hindi yung school na nagbibigay ng grade sa akin. Ako ang nagbibigay ng grade ko. No? Kung ano ang magiging klase ang buhay ko dito, at kung ano magiging katayuan ng buhay ko dito, nasa sa akin yun. Ako magbibigay ng grade. Alam niyo nga, ito pong si Cain at saka si Abel, ito pong magkapatid ito, yung unang anak ni Eva at Adan. Ngayon si Abel, naghain siya, tinanggap ng Diyos. Si Abel, naghain din. No, excuse me, si Abel naghain, tinanggap. Si Cain, naghain, hindi tinanggap. Ano yung nakakatuwa nga bumaba pa ang Diyos at tinapik si Cain eh. Sabi niya, kung pagbubutihin mo ba, bakit di kita bibigyan ng mataas na grade? Galit siya. Bakit? Kasi hindi niya nakuha yung mataas na grade. Ibig sabihin, yung offering niya, hindi tinanggap ng Diyos. Kahit nagtatayt siya. Kahit na nag-offering siya. Kahit naglilingkod siya, hindi tinanggap ng Diyos. Ngayon, ang ibig sabihin kasi ng hindi tinanggap ang offering mo, yung prayer mo, di mo sasagot. No, walang pagpapala na darating sa'yo. Bakit kasi yung offering mo, wala. Alam niyo, ang kadalasan pong offering ng mga tao, no, pasintabi po, hindi ko po kayo kilala lahat. May mga bagong mukha, no? Lahat mga cute. Hindi ko po kayo kilala lahat. Hindi ko alam kung ano po ang mga kondisyon nyo ngayon dito. Malibang magkukwento kayo, sa akin, meron tayong lady in black at saka men in blue. No? Itong mga taga, yan, wala na itong isasabihin ko. Nalito ako sa men in black, sa men in blue and lady in black. Ladies in black. Okay po, ito yung gusto ng Diyos na goal natin. Ito yung sinabi ng Diyos kay Cain, sabi niya, kung pagbubutihin mo ba Kasi kapag ka hindi natanggap ng Diyos yung offering mo, yung buhay mo, yung prayer mo, hindi masasagot. At nakabase po, ang magbibigay, ulitin ko po, magbibigay ng grade sa atin ay tayo rin. No? Hindi ikaw, hindi ang Diyos, hindi yung mga anghel, sabihin natin, yung sistema ng heaven, hindi, ikaw talaga. Ngayon, minsan po, yung offering natin, tignan niyo po ha, ito naalala ko na, biglang nagbalik, the return of the comeback. Minsan ang offering natin, sabi ko nga po, hindi ko alam ha, kasi ito naka-outline na sa akin po eh. Kaya kailangan sabihin ko, ang offering mo every Sunday, hindi ka atin. Offering mo yan. Anong offering mo? Pag linggo, hindi ako atin. Pag sinipag lang ako, doon ako atin. Yan ang offering mo sa Diyos. Paano masasagot ang prayer natin? Nakukuha niyo mga kapatid. At kung minsan, kung ano na lang yung natitira, yun ang ibibigay mo. Paano masasagot ang prayer natin? Paano tayong pagpapalain ng Diyos kung yun ang offering natin? Di ba? Ayan, okay. So, ang isa po rito na sinasabi po ng Diyos ay yung top-notcher ka dapat sa pagbibigay. Hindi mo pwedeng sabihin, masipag naman ako, masipag akong kumain, No, akong tiga sa amin, tiga-ubos ng bigas. So, sabi niya, masipag ka, sabihin natin kahit papastor ka Tulad ko ako. Dapat, andun po yung top-notcher tayo sa pagbibigay. Yan po sinasabi ng Biblia. Ilang linggo ko na itong tinuturo. Number 2, yung kasipagan. No, yung masipag ka lang mamintas, so ganon. No? Ang ministry mo ata ay maghanap ng mali. Bakit ganito to? Bakit ganyan yan? No? Pag minsan, alam niyo po, maganda po yung mas madalas tayong, hindi nga dapat minsan yung mapag-appreciate. No? Nakukuha niyo mga kapatid. Ayan, sabihin mo sa katabi mo, cute mo naman. Okay, sabihin mo ganito, ang bait mo naman. Sana kunin ka na ni... No, joke lang yun ha. Tapos ang isa po rito, yung mahaba ka sa panalangin o yung taimtim ka sa panalangin. Meron nagpe-pray, 2 minutes lang. Pero sa telenovela, 3 oras. Bakit? Sa YouTube, napapanood yun
Minsan nga, nagagalit pa sila, dami naman patalastas. Pero yung prayer mo, pray naman ako, hindi eh. Pagdating sa panalangin, dapat andun yung mahaba at mataimtim. Gawin mo, pag-pray mo kaya yung ano. Alam niyo po, may mga misis na nagkukwento sa akin na yung mister ko, ganito, ganyan, ganon. Alam niyo mga misis, hindi ko naman kayo kilala lahat. Alam niyo mga kapatid, dapat, mga misis, dapat ang mister niyo, pinag-pray niyo araw-araw. Para siya, yung prayer niyo nagbabantay sa kanila. O sabihin mo sa katabi, pag nag-asawa ka na, alam mo na ha. Dapat pinag-pray yan, hindi puro pinipintasan. Ganon din si misis, ganon din ang mga anak. No? Sabihin mo sa anak mo, umuwi ka pa. Talaga kaugali mo lolo mo. Walang ngipin at walang buhok. Huwag ganon, appreciatein mo. Ay, ang bait-bait ng anak ko to, sana mamatay na. Joke lang yun. Pero iba kasi yung binibigyan mo ng appreciation yung tao, sumisigla yan. No, ang galing ng anak ko magnakaw, sisiglahan pa yan. No? Hindi naintindihan, alam ko naman po naintindihan nyo. Ngayon yung isa po rito, yung dito sa topic na banggitin ko po sa inyo, dito po sa Matthew chapter 5, verse 5, sabi niya, mapalad ang mga mapagkumbaba. No? Nire-review ko to eh. Paulit-ulit, sabi niya, mapalad ang mapagkumbaba sa pagkatatabuhin nila ang pinangako ng Diyos. Ayan, okay. Medyo marikiting-ting ito at medyo ma-technical, pero gawin po nating simple po, no, para maintindihan. Pero kailangan ng kaunting unawa dito. Hindi naman totally dapat valedictorian ka, salutatorian at cesarean. Kailangan lang may kaunting unawa po rito. Sabi niya, ang isa po rito na binibigyan ko talaga ng pansin dito sa Rema ay paano pang masagot yung prayer. No, kasi natatandaan niyo ba yung sabi niya, Panginoon, turuan niyo kaming manalangin. Ngayon, sumagot si Jesus at ang sabi niya, manalangin kayo ng ganito. Hindi niya sinabing ipanalangin niyo ito. No, parang ni-recite mo lang, Our Father who art in heaven. Sabi niya, manalangin kayo ng ganito. Hindi saktong ito. No, basahin niyo na lang po sa Bible yun. Pero tingnan niyo po, ang sabi po ng mga alagad, turuan niyo kaming manalangin. Meaning, ang panalangin pala na pag-aaralan. Katulad ng, Mama, turuan mo naman akong mag-addition. Turuan mo naman akong mag-multiplication. Alala ko, tinuturuan ako ng nanay ko multiplication. 5 times 1 equals 5. 5 times 2 equals 2. Anong 2? Hindi ata addition yun Ayan, booking tuloy. Okay. Tapos pinagre-recite tayo sa harapan, di ba? 5 times 3 equals? Yun, 15. Ngayon, no? Dito mga kapatid, ang prayer pala, ang sabi ni Jesus, na pag-aaralan. Hindi tsambahan. So, ibig sabihin, pag natutunan natin ito, pag natutunan natin ang prayer, yung prayer natin masasagot. At hindi ka naaasa sa prayer request. At hindi ka naaasa sa prayer ng iba kung hindi alam ko mag-multiply, hindi ko na kailangan tanungin pa. Nakukuha niyo mga kapatid. May mga bagay talaga hindi natin kaya-kaya. Katulad ng mga equation na yan. Hindi kailangan mo ng calculator, siyempre. Pero kung alam mo sa isip mo yan, kahit mabagay ka, makukuha mo eh. Bakit? Kasi alam mo. Ngayon sa prayer, sabi niya, ito po yung napag-aaralan. Bakit? Nakita nila na si Jesus ay marunong mag-pray, ang panalangin niya ay nasasagot. Kaya sabi nila, turuan mo nga kaming manalangin. Naobserbahan nila si Jesus na marunong siya sa prayer. Mga kapatid, simple lang naman kung ako'y magpapagawa ng bahay, karpintero, ako kunin ko. Tama po ba? Hindi accountant. Hindi yan makakapagpagawa ng bahay. Yung marunong, yung alam, ang lalapitan ko. Ngayon sabi niya rito, turuan mo kaming manalangin, meaning ang panalangin pala ay napag-aaralan. So pwede pala. Maraming salamat. No? Thank you. Ngayon, sabi niya, ang pananampalataya po ay
palayas ng bundok. Ang pananampalataya ay nakakapagpaalis ng sakit. No, ang faith, sabi niya rito, na dito nga sa 1 Corinthians 13, sabi niya, kung meron akong faith na kaya kong palayasin ang bundok, so pwede mo palang mapaalis yung bundok ng buhay sa pamamagitan ng faith. No? At meron akong kakayanan makapagsalita ng ibang wika. Nagagawa naman natin yun. Pero ito po alam niyo po ba na yung hinihiling mo sa Diyos ay ang Diyos mo hindi mo makukuha sa iyak Ang Diyos mo hindi nakukuha sa tampo-tampo. Ang Diyos po ay hindi nakukuha sa pagdadrama mo, pag-emote mo. Ang Diyos ay hindi nakukuha sa kaartehan. Na, sige Lord, hindi ako magsisimba. Yung dadaanin mo ang Diyos sa takot na hindi siya nakukuha sa gano'n. Ang Diyos po ay nakukuha sa pananampalataya. Yung kasagutan ng prayer natin ay pwedeng magkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng pananampalataya. So, amin po ba? Ngayon, kapag minsan sasabihin po natin, ipag-faith mo yung sakit mo, ipag-faith mo yung, halimbawa, hingi ka na pera sa Diyos, kailangan ko ng 100,000, kailan? Sa isang buwan. Wala akong trabaho, wala akong hanap buhay, wala nang gusto magpautang sa akin. Anong gagawin ko ngayon? Di mag-faith ako ngayon. Pero kung may faith ka, hindi lang 100,000 ang pwede mong mahingi sa Diyos. Hindi lang 200,000 dahil may faith ka. So, ang ganda ng may faith, Pero gusto kong pakita sa inyo rito na ang sagot sa panalangin natin ay hindi lang faith alone mo pwedeng makuha. Ano ibig ko sabihin dito? Kasi tingnan nyo, mapalad ang mapagkumbaba sa pagkatatabuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Yung ugali mo ay pwedeng magamit para makuha mo ang kasagutan mo sa prayer. O sige, tanongin mo yung katabi mo. Pasado ka na ba? Kasi minsan, alam nyo, anong tinutukoy ko rito? Ang sabi niyo, ang isa sa nakakakuha ng mga pangako ng Diyos ay mapagkumbaba. Biro sa katabi mo, bagsak na ako. Ayan, kababasa natin, Ang isa sa makakakuha ng pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos na pagagalingin ka. Pangako ng Diyos na pasasaganahin ka. Pangako ng Diyos na bibigyan ka ng kalusugan. Pangako ng Diyos na ayayamanin ka. At yung pangako na yan, sabi niya, ay nakukuha hindi by faith alone, kundi sa ugali. Yung ugali. Kasi alam niyo, ito yung isang bagay na parang nawawala na po ang mga Kristyano rito Alin? Yung bang parang by faith, and yet ang tapang. Hoy, magsimba kayo, hindi kayo nagsisimba. Pero ugali parang Padre Damaso. Nakukuha niyo mga kapatid? Na by faith, dapat by faith tayo, oo nga. Pero alam niyo ba, ang isa sa pwedeng kumuha ng pangako ng Diyos, ang isa sa pwedeng makatanggap ng pangako ng Diyos sa iyong ugali. At ang ugaling ito, isa rito tinutukoy na mapagkumbaba. Ano yung sabihin ng mapagkumbaba? Mababa ang loob. Hindi mataas ang tinik. Tingnan mo ngayon kagabi mo, tingnan mo. Sabihin mo ganun. Isa kang rosas, ngunit matinik ka. Mahirap kang hawakan. Sana madali kang mahalin. Kaso masakit. Ano sabi ng mga babae? Tiis ganda. Ano yung sabihin nun? Yung mga naglalagay ng tiis ganda. Ito mga kapatid, ito sinasabi ng Biblia. Balik tayo rito sa offering na ito. Ano ba ino-offer mo? Magbabalik lang ako. Ano ba yung offering mo sa Diyos? Pagdating ng linggo, nasaan ka? Pagdating ng prayer, bilang anak ng Diyos, anong offering mo sa Kanya? Ikaw na magsasabi kung katanggap-tanggap yan Amin mo ba? Halimbawa ako, bisita nyo rito. Marami tayong bisita rito Nakikita ko may lamesa Sino kayo uupo ron? May mga bisita.
Si Nenay pa, paupuin pa natin doon. Taga rito pa ba siya? O, bisita pa ba si Nenay? Bisita ba si Nenay o taga rito? Ayan, depende kung nandun siya mamaya. No? Subukan natin, sige, subukan natin, tingnan niyo po. What if kung tulad dito, no, si Julius nandito, na magiging tatay na? Tapos ito po, ang sabihin natin, mahaharapan natin siya ng panis. Matutuwa ba yan? Hindi. Yung hain natin sa Diyos. Hindi mga sakatari, panis. Siyempre, hindi matutuwa ang Panginoon yan. Ngayon, balik po ako rito. Gusto kong bigyan ng diin ito Mapalad ang mga mapagkumbaba. Yung ugali. Bakit sabi niya gano'n? Meron silang kapangyarihang makuha ang pangako ng Diyos. Isa kasi puro faith. Walang mali. Without faith, hindi ka naman maliligtas. Pero, hindi mo ba naiisip na yung ugali mo ay may kinalaman ang ugali mo sa pagtanggap ng pangako ng Diyos. Yung mga sakatari mo, sabi mo sakatari mo, pakabait ka na. At may kinalaman ang ugali. Kaya hindi nasasagot ang prayer dahil sa ugali na yan Tingnan niyo po rito sa ibang sa ibang may problema kasi yung sa yung tingnan niyo po ang ugali dito sa isang translation. Mapalad ang di marahas. Kristyano nga pero marahas ang ugali. Mapipintasan tayo. No? Yung mga sakatari mo, hello sweetheart. Mapalad ang mga di marahas sapagkat mapapasa kanila ang lupain. Alin yung pangako? Ipaliwanag ko po ito kasi itong tinutukoy dito, mapapasa kanila ang lupain. No? Teka muna, akala ko pa pag nag-rapture, may aalis ako sa lupain, bakit di ba iwan ka sa iyong lupain? No? Ba't tinutukoy dito ang lupain na to? Ito po, kasi tulad ng sinabi ko ng mga nakaraang Facebook Live, ang Earth ay planeta, tama po ba? Ngayon, ang langit, ayon doon sa mga nagbabasa, planeta rin. No, kasi ang langit may north siguro kung may north ang langit north, merong karne. Norte. Nakuha rin ng kaunti. North and south, east and west. So, ibig sabihin ng langit, ay planeta rin. No, marami pang description rin masasabi nila na natandaan niyo ba yung ano tawag doon sa kalbong papunta sa hilaga? Yun. No? North. Okay. Yung, nawawala tuloy ako. Huwag niyo akong patawanin Ngayon, ang sabi po ng Biblia, yung one day, ang earth at saka ang heaven ay pagsasamahin, magme-merge, magbabanggaan yan. Ano yung sabihin hindi masasabog. Bakit? Wala naman 13 rin loob ng Pero pagsasamahin niya, magjo-join yan at magiging new heaven and new earth. No? Ngayon, ang sabi niya, ay ang mga titira dito, yung sumama sa rapture. Ngayon, promise ng Diyos yan, makikita yan sa Psalms 37 verse 11, hindi ako nagkakamali. Ngayon, promise ng Diyos yan, at dahil sa mapagkumbaba ka, may power ka kunin yung promise ng Lord. Nakukuha niyo mga kapatid, so binabagalan ko tingnan niyo po, sabi niya, mapalad ang di marahas. Alam niyo, may mga Kristyano kasi marahas. Ano ba ibig sabihin marahas? Hindi smooth. No? Ito mga kapatid, sabi niya mapalad. Ibig sabihin, sinasabi ng Diyos ito dapat ang ugali natin. Hindi marahas. Yan. Bakit sabihin natin, bakit ang mga propeta? No, bakit ang propeta, sila Morris Surulay, matatapang yan, masusungit. Sino pa? Si Benny Hinn, napapanood naman natin at personal namin nakikita pagka nandito siya. Nakakaharap namin, nakikita namin ng itsura. Maraming hindi pinapakita sa TV. Yung ugali niya ay masungit. No? Tanongin kita, propeta ka ba? Na kailangan mong magsungit? Evangelist ka ba na kailangan masungit? No. Ito sinasabi niya sa mga Kristyano, lahat ng Kristyano. Ito pong sabi niya,
No? Mapalad ang di marahas. Alam niyo kasi kapag ka marahas, madali kang makasira eh. Alam mo ba, alam pangalan mo Iha? Ano? Ana? Ani? Ani? Mike. Ano pa talaga? An. Yan, An. Ana na lang. Anong maganda apelido mo? Ana Luha. No? Ngayon, gano'n ka lang katagal dito, Ana? Ay, di pa masyadong matagal. Ngayon, tingnan nyo, alam niyo yung mga baby pa na ganito, dapat gentle ka. Dapat mild. Kasi, ang ibig mong sabihin dito sa amplified version, sabi niya gano'n, ano ba ibig sabihin ng mapagkumbaba? Ibig sabihin to, mild. Ano yun? Hindi matapang. No? Mild soap. Hindi matapang. Hindi matapang ugali. Tapos ito pa, long suffering. Long suffering. Alam niyo mga kapatid dito sa Mandaluyong, kayo po ay wala po kayong magagawa na ma-offend niyo ako kaagad. Si Kuya Boy, hindi niyo ko basta-basta ma-offend. Bakit? Kaya mahaba ang pasensya ng leader. Tama po ba? Hindi yung madaling magalit. Kaya madaling pumangit. Dapat mahaba ang tiyaga. At sabi pa niya rito, patient. Ano ibig sabihin ng patient? Pasyente. Ano ibig sabihin pasyente? Tagahintay. Bakit tagalong doktor eh? Patient ka na patient. Oh, matyaga kang naghihintay. Ibig sabihin, matyaga. No? Ang ibig sabihin na mapagkumbaba ay mild, patient, long-suffering. Dapat ito po yung sinasabi ng Diyos na dapat ugali ng mga Kristiyano. Bakit? Bakit natin sinasabi ito? Kasi gusto mo bang masagot ang panalangin mo? Gusto mo makuha mga pangako ng Diyos? Eh, hindi lang malupa ang pangako ng Diyos. Ang pangako niya, kagalingan, kasaganahan, kaayusan ng buhay, kagandahan ng buhay. Naparito ko para bigyan sila ng buhay na maganda, kaaya-aya at kumpleto. Sabi niya, yung ugali mo may kinalaman kung makukuha mo yan o hindi. Mapagkumbaba, sabi niya gano'n. Mapalad, mga swerte ang mapagkumbaba dahil tatamuhin nila ang mga promises ng Diyos, hindi lang yung lupa. Ulitin ko po, no? Bakit kasi ang marahas kasi, tulad na, kaya ako tinawag kanina si Ann. No? Si Ana Luha. Kasi kung marahas ka, bilang pastor, alam ko naman sila hindi. Bilang pastor, madadamage mo yan. Pag tinapang-tapangan mo yan. Nakuha niya mga kapatid. Tulad ito si Rosel. Ang tama mo ngayon ha. No, ano mo pinakain mo? No? Napansin ko kanina, nasabi ko pala may nagpapakanta. Awitin po natin ang bagong awitin. Sino yun? Tinignan kong gano'n. Abay si Rosel. No? Napaka-mild. No? Mild manner. Si Clark Kent. Eh, ito sinasabi niya, kasi kapag marahas ka, makaka-damage ka. Amin po ba? Ayan. Yung ano, sige, mag-ano to kayo ha, parehas sa Pilipino. Sino yung isang kamag-anak mo na madaling makasakit? Saan? Hindi naman namumuntok eh. Pero magsalita. Hindi ba? Gagayahin mo ba? Hindi. Tumibay ka. Yes. No? Ang kailangan mo ay tibay ng... Tumibay ka sa mga trato sa'yo. And yet, may pangako ka sa sarili mo, hindi ko gagayahin yan. Kasi nakita mo, masakit. No? At alam niyo, yan ang warning ng Diyos sa atin. Yung hindi, sabi niya, ang Kristiyano gusto kong hindi marahas. Yung maingat ka sa salita, maingat ka sa pakikitungo. Bakit kasi, lalo na ang mga misis, alam niyo, ano ba tawag yun? Nagwawala na. Ano yung tawag sa gano'n? Hysteria. Anong tawag sa gano'n? Hindi hysterical ang tawag doon. Ano yun? Historical.
Binabalikan ng nakaraan mula noon. Ang dami nang liligaw sa akin, bakit ikaw pa sinagot ko? Mula pa ng panahon ni Mahoma, ni Lapu-Lapu, kinain ng pating lahat-lahat na. Binabalikan, no? No. Alam niyo po, andiyan pa kayo? Yeah. Bakit ko sinasabi ito? Kasi may power ito na makuha yung hinihingi natin sa Diyos. Hindi lang puro, by faith, oo nga, yes. Without faith, hindi mo makikita ang Panginoon na nakikilos. Ang faith nakakapagpakilos na. Pero yung ugali, at maraming meaning dito, yung word na mapagkumbaba. Amen po ba? Alam niyo bang ibig sabihin ng mapagkumbaba? Isang example dito, pag di mo nakuha yung gusto mo, pasasabugin mo mundo, mapagkumbaba ka na. Pag hindi ka napagbigyan sa gusto mo, papatay ka. Alam niyo, ayan nakalagay po rito, nakakatakot sa Santiago. Dahil sa hindi niyo makuha yung gusto niyo, papatay kayo. Mga Kristiyanong kausap. Mga born again ang kausap ni Santiago, and yet sabi niya ganun. Dahil sa hindi niyo makuha yung gusto niyo, papatay kayo. Dumating na ba sa ganun? Alam niyo, ibig sabihin ng pagpatay, magkakaroon kayo ng galit na matindi. Kasi ang ano po, yung may hatred sa kapwa, yun po ay pagpatay. So tingnan po natin dito sa ibang translation, no? Sabi niya, dito sa magandang balita, sabi niya, mapalad ang maaamo. Mapalad ang maaamo. Diyan ba kayo mga kapatid? Amen. Sapagkat mamanahin nilang lupa. Ano ba yung lupa? Ito ang pinangako ng Diyos. Ngayon, ito po ang katangian ng mga leader dapat. Ibig mo sabihin, Kuya Boy, dapat ang leader hindi masungit. Paano mahihirapang maging leader yan? Kapag hindi sila magsusungit. Wala namang masama sa sungit eh. Huwag mo lang lalagpasan yung sungit ng pastor. Pag minsan, top notcher ka pa eh. Daig mo pa yung natalo mo pa yung pastor. Pagdating sa kasungitan eh. Ano kukuha niya? Okay, sabi nga, huwag mo lalagpasan yung sungit ng pastor. Kaya kapag zero yung sungit ng pastor, dapat negative 1 ka. Mapalad ang maamo. May mga sakatabi mo, kaya mahirap kang mahalin eh. May something dun sa, ano ba yung dalagang Pilipina, yung nga ganun-ganun, no? Nahiya ako eh. Hindi naman ganun, no? Kasi pagka naggaganong-ganon ka, ibig sabihin may sira ka. May something kasi doon sa babaeng mahinhin. Ano, hindi makabasag ng pinggan, bakit walang kamay? May something doon sa mahinhin kaysa ron sa masungit. Alam niyo mga kapatid, ito po eh. Itong hinahanap ng Diyos sa mga Kristiyan. Yung ganitong ugali. Alam niyo, isa sa pinakamabilis dapat, hindi madalas ha. Kasi kung madalas na ang pangit eh. Yung mabilis na sabihin na lumabas sa bibig ng isang Kristiyan ay yung sorry. Hindi madalas, kundi mabilis. Kuya Boy, kapag kaganyan ng leader, mahirapan maging leader yan, no? Kasi aapak-apakan yan. Bakit si Moses? Siya ang pinakamababang loob na tao sa buong mundo. Kasama ang ibang planeta. Siya ang pinakamababa sa lahat ng nilikha ng Diyos sa buong earth. Siya ang pinakamababang loob, and yet ang Diyos ang mismong pumili sa kanya. Bakit kasi kapag marahas ka, madali kang makadamage. Nalala ko po yung isang sinabi po nung isang pastor natin. Nagkwento siya. Meron daw isang bata na laging galit na nagwawala siya. Ngayon sabi raw po nung tatay niya, kapag ka ikaw ay nagagalit, man doon, may isang kahoy doon, no? Pumunta ka doon sa bukid, kumuha ka ng pako at pako mo yan, pako na yan, gamitin mo yung martilyo na yan, at magpako ka. Tuwing magagalit ka,
Sige, magpako ka, doon mo ilabas yung galit mo. Kaya yung bata, nagpupunta roon, nilalabas niya yung galit niya, nagpapako siya doon sa isang kahoy, doon sa may bukid. Hanggang sa natuto siyang magkontrol sa sarili at hindi na siya nagagalit. Ngayon, sabi niya, tatay, nakokontrol ko na po yung galit ko. Sabi niya gano'n, kaya ko na pong magtimpi, magpigil. Sabi ng tatay ko, sige, ngayon hindi ka na magagalitin, bunutin mo yung mga pako na ipinako mo ang dami. Inisa-isa niyang bunutin. Ngayon, sabi ng tatay niya, ngayon anong itsura? Sabi niya, tatay, ang pangit. Sira-sira na yung kahoy. Oo, maaaring kang mag-sorry na mag-sorry. Pero yung damage na nagawa mo doon sa nakarinig, mahirap mawala yun. Kaya, kapag marahas, makakadamage ka. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya alam niyo, sabi ni Jesus kay Kenneth Hagin, sabi niya, I rather that you should go slow. Pagal lang, mahinahon lang. Kesa yung alam niyo, pagka nakikipagdebate, ako po, kahit kailan din naman ako nakikipagdebate talaga na sa mga ibang religion. Kaya nakikipag-usap ako. Nalala ko po yung yung nanghihingi sa kalsada. Yung nanghihingi sa kalsadang ganon, no? Yung nagaganyan sa kalsada. Kahit ay nasa bus, di ba? May mga ganyan naghihingi. Ngayon, ang nakalagay po sa Biblia, huwag kang humihingi sa labas ng simbahan. Mga born again itong mga ito, fourth watch ang tawag sa kanila. Yan po nakalagay sa Biblia, huwag kang humihingi sa mga hindi mananampalataya. Huwag kang nagpapa-offering sa mga hindi mananampalataya. Ngayon, isang problema rito, okay. Nasabi ko gano'n, lalapit to, nakaparada kami, lalapit to. No? May lumapit nga siya. Ang ginawa ko naman, binuksan ko yung bintana, pagkatapos naglaglag ako. No? Maliit lang naman nilaglag ko. Pagkatapos sabi ko gano'n, nabasa mo na ba yung nakalagay dito sa Amos, ganito, ganyan? Na ang sabi, huwag kayo nanghihingi sa mga hindi mananampalataya. Bigla niya ako sabi, hindi mo pa nabasa yung sa Isaiah. Nag-tangs. Nagulat akong gano'n. Nagulat yung mga kasama ba? Sa salita pa lang, halatang hindi born again. Pero born again yun. Pero alam nyo, mapipintasan tayo riyan. At siya ang dahilan kung bakit hindi masasagot ang mga panalangin natin dahil sa ugali. Mapalad ang mapagkumbaba dahil ito yung karakteristik, ito yung isang sangkap na maaari mong matanggap ang pangako ng Diyos. Kasi, nakuha niyo po mga kapatid, ang tatapang nila. Alam ko, born again yun eh. Born again naman ang fourth watch eh. Yung alam, mga ugali silang mga tulad ng ayaw magpagupit ang buhok. Ano gusto na? Sayang daw, pwedeng maging map. Buti sana kung nakareband. Isang tahanan ng mga kuto. Ang haba ng mga buhok, walang problema. Ayaw magpantalon. Wala namang kinalaman ng pananamit sa haba ng buhok mo eh. Kahit pa nga magpakalbo ka ng kilay, walang problema. Pero yung ugali, talaga nagulat ako na hindi ko ina-expect. Nandun kami sa Baguio ni Jomar. Kilala niyo naman si Reverend Jomar, ano? Pagdating namin doon, merong nagbibigay ng pamphlet. Tinignan ko ganyan. Sabi ko, kinausap ko siya. Hindi naman makikipag-debate. Sabi ko, alam mo ba yung kung ano nakalagay rito? Worker lang pala sila. Binabahay sila para yung pagka nagbigay ng gano'n, hihingi din ng ganyan. Maya-maya, nagalit na eh. Kung ano na sinasabi sa amin, Jomar, kami ni Jomar, nakatingin lang na ganyan. No? Buti lang, pagod si Jomar. Kung hindi, baka mamaya, dag-anan niya yun. Yung ugali. Huwag mo lang nagmusa ng ugali ang sungit ng pastor mo. Below ka lang. No? Mild. Ulti ko po rito, sabi niya gano'n, no? Mapalad ang maamo. Ayoko mag-asawa ng hindi maamo. Kaya siguro pag Kuya Boy, di ka nag-aasawa. Ito eh. Mapalad ang mga maamo. Alam niyo ba yung kinukwento ko po na
na lahat ng babae sa langit pinalabas. Sino nakakatanda niyan? Lahat ng babae, for 30 minutes nga lang, pinalabas. Bakit? Nakalagay doon, ang langit ay nanahimik. So, bakit kasi ito po yung minsan nakala natin yung by faith, ganyan, makukuha kong kahilingan ko, makukuha kong alam nyo, may kwento ko sa inyo rito na naging example na hindi niya nakuha yung hinihingi dahil sa faith niya. Kasi akala mo, parang dapat by faith. Alam nyo, kwento ko sa inyo, dito, nasa Lucas ito May dalawang tao. Isang Pariseo at isang Publikano. Ang Pariseo, grupo ng mga religious sekta. Ang Publikano ay kabaliktaran ng private. Ngayon, yung Publikano, masama kasi ang ang Publikano, parang masamang tao yan. Ngayon, yung isang Pariseo, mga religious yan, yung talagang, ngayon, ang nakalagay po ito, sabi nung Pariseo, sabi niya, Lord, mabuti na lang hindi ako katulad ng Publikanong yan. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako masamang tao. Nagbibigay ako ng tithe. Nag-o-offering ako, nagsisimba ako. Buti na lang katulad niyan. Nahingi ng tawad parehas yun. Ngayon, sumagot na yung Publikano naman. Nandun siya, sabi niya gano'n, sabi niya, hindi man lang siya makatingin daw sa langit, kaya kung ganyan, sabi niya, dami kong kasalanan ng Panginoon, sinusuntok niya yung dibdib niya, dami kong mali, Panginoon, patawarin mo ako. Di ba siya makahingi sa hiya? Ano sabi ni Jesus? Sino sa kanila ang pinatawad sa hindi? Ang pinatawad yung mababang loob. Isang nagpe-faith na, Lord, matatanggap ko ang kapatawaran mo, kasi hindi ako katulad niya. Nagtatahit ako, nag-o-offering ako, palasimba ko. Sabi ni Jesus, sino sa kanila ang pinatawad sa hindi? Dito pala sa kwento ni Jesus ang nagsabi, ang pinatawad siya na yung mababang loob, yung nakakuha ng hinihingi niya, yung mababang loob. Kaya nabanggit ko, anong ugali mo kapag ikaw ay hindi na pagbigyan? Anong ugali mo kapag ikaw ay hindi mo nakuha ang gusto? Anong ugali mo kapag ikaw ay nabintang? Marami dapat ma-born again dito. Ang isa rito yung microphone. Pag ikaw ay nabintang, kinain mo lahat ng fried chicken kagabi, no? Anong sasabihin mo gano'n? Alam mo namang dito to. Tatayo ka ba? Pag-gaganyan ko, nakataas pa yung kilay mong gano'n. Doon pa lang makikita natin, walang kababaan ito. Talagang malapong masagot ang prayer nitong batang ito, nitong lalaking ito, nitong nanay na ito, nitong tatay na ito, nitong kabataan na ito. Bakit kasi? Mataas. Mayroong kinalaman ng ugali mo. Nakukuha niyo mga kapatid. Kasi sabi niya, parehas lang silang nahingi ng kapatawaran. And yet, yung mababang loob ang nakukuha. At hindi lang yan. Ulit-ulitin ko po rito. Ang sabi niya, ang makakatanggap ng pangako ng Diyos ay yung mababa ang loob. Pag pinagalitan ka, nalala ko yung isang kasama ni Maribik ng unang panahon. Ni Lea. No? Ni Eli. May dalawa pa kasama to Tinawagan ko yung magulang. Sabi ko, kumusta po si ganyan? Sabi ng magulang, ayun, parang kabayo. Parang kumagdabog. Kaya sabi na, dog. Talagang pinaparinig pa sa nanay. No, bakit? Bingi ba yung nanay na dog? Hindi ka makakawin ng nanay mo pag ganyan ang ugali mo. Hindi mo sila madadala sa Panginoon pag ganyan ang ugali mo. Nakukuha niyo mga kapatid. Kasi minsan sasabihin natin, may kinalaman yung, paano ba itong ganito na, Lord, tinataas ko sa iyo parents ko. Lord, tinataas ko sa iyo mister ko, misis ko. May misis ka, may mister ka pa.
Joke yun. Tinataas ko sila, Panginoon, tinataas ko, Lord, by faith, Lord, salamat sa kaligtasan, salamat. O, totoo naman. Pero alam niyo, dami nakalagay ng mga verses dito na nagsasabi ang ugali mo ang makakapagdala sa kanila. Ang sinasabi niya, kayo mga babae, sabi niya gano'n na brush na lang kayo ng brush. 100 times magbabrush. Yung ngipin naman ng suklay nyo, ganyan distansya. Sige, brush ng brush. Alam niyo, sabi ng Bible, alam niyo, ang mahalaga sa inyo, hindi yung mga nilalagay niyo palamuti, ano pa, yung mga hikaw na nilalagay niyo sa tenga, sa ilong, sa mata, at saka dito sa pisngi, gano'n. May mga gano'n, di ba? Yung palamuti, sabi niya, ang isang silbi ng kagandahan niyo ay yung mahinhin na espiritu. Yun ang word na ginamit niya, mahinhin. Yun yung masarap umuwi sa bahay. Hindi yung pagdating mo sa bahay, nakaredy na yung machine gun. Brrrr! Masarap bang umuwi pag ganon? Hindi mo mawiwin. Sabi nga, hindi ka kasi magsimba yung ganon, lalo mo ilalayo yung tao. Bakit may something na, excuse me, parang, magaganon ka eh. Bakit? Parang, alam mo, kahit hindi born na ganyan, alam niyang mali ka. Kaya nga, binaulit-ulit ko sa inyo, huwag kayo nagsisermon sa salamesa. Halimbawa, kain sa Rosel, ako huwag mong sisermonan yan. Ang taba-taba mo na naman, gano'n, hindi ko lang ka bang planong magpapayat. Bakit kasi yung lamesa kasi, iiwasan natin yung mga yung pintasan, yung punan. Okay, mali na nga yung anak. Pero hindi kasi maganda sa lamesa kasi dating ang time, ayaw niya umupuro. Amin po ba? Ayan. So, usually po, lalo na yung mga lasenggong at lasenggo. Pero naman nilang mali yan eh. Pero kung titirahin sa pulpito, hindi na atin yan. I-offer mo sa kanila yung alak na kapag kaininom nila, mararamdaman nila ang langit yung bautismo sa Espiritu Santo. Unti-unti mo silang ilapit doon sa Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos napakaamo. Mali ka na nga, kino-comfort ka pa eh. Na magpatuloy ka, anak. Now, therefore, there is no more condemnation. Hindi ka kino-condemn. Yan, nararamdaman ko pagka nagkamali ako. Konsensya mo yun. Pero hindi ang Holy Spirit yun. Ang Holy Spirit, tinutulungan ka umangat. Minsan nga, may mga tao na ganito na, tara, outing tayo. Team building. Masasabihin ka nun, kasama ba si Rosel? Bakit? Huwag na natin sama yan. Mahirap kasama yan. Bakit? May mga taong ganun, ayaw natin isama. Kasi matinik. Mahirap pakitungo nga. Joke lang naman yun. No? Kilala ko naman itong batang to. No, malakas ang kumain ito ngayon. Bakit? It shows. Pero nabibless ako dito sa bata. No? Kasi ang tagal-tagal na, tingnan nyo, praise the Lord, nagpapatuloy. Asset nyo to. No? Ito yung malaki na ko-contribute dito sa church eh. Yung alam, marami rin siyang nakukuhang. Joke lang yun. Ay, nabibless ako sa'yo. Dahil, survivor ka eh. No? Alam nyo dito sa Mandaluyong, marami ng yung kumbaga marami ng dumating at marami rin nawala, di ba? Alam niyo ba itong sapatos ko to? Magsi 6 years na to. Hindi nagbabackslide. Ang tiyaga niya buhati ng bigat ko. One time siya, doon sa pinggan, natatawa ako kasi kapag ka natutumba yung mga tao, sa sobrang dami, hindi na matumbang pag yung gano'n na parang, manas ka nga rin, tutumba ako dyan. Bakit? Dikit-dikit masyado. Ang tumba niya, pag gano'n na lang. Yung sementong ganyan na hawa ko sa mga babae, lalaki na, tug, masakit yun. Tug, tapos masakit yun. Ginaganon ko yung pa ako. Na parang mabawasan man lang yung nahawa ko eh. Hindi naman masalo.
Ngayon, alam niyo, marami ng sinalo yan. Alam niyo yung nangyari sa daliri ko, nangitim. Oh, namuho yung dugo. 1 taon yun bago nawala. Ewan ko, ba't ganun naman? 1 year! Sabi niya, ang gusto ng Panginoon ay yung maamo. Ito ang hinahanap po ng Diyos sa lahat. Ako po, siyempre, ito yung mga ugali na gusto ng Diyos na na meron kayo. Kaya nga, check ko, maamo pa ba ako? Ganun pa ba ako kaamo? Mahaba pa ba ang pasensya ko? Ganun pa ba? Kasi, hindi po pwedeng ako yung pinakamaiksi ang pasensya. Ako yung pastor dito, ako yung tatay eh. No. Bilang leader, ako yung pinaka-leader, kaya kasi senior pastor eh. Ikaw yung hingian ng pera. Alam niyo, isa pong nakakaubos ng tiyaga. Minsan yung pagkaisang sipang humingi ng pang-rent. Sandali lang. Maya, hihingi naman, sabi ko sandali lang. Mami, hingi ng sandali lang. Maya, hingi. Para bang, nasabay-sabay na parang, sandali lang. Gaganon ka. Patience, baluga. Patience. Tsaka lang, darating yan. Yun yung time pag nape-pressure ka na. Lalabas na yung yung pikon mo, yung kakulangan mo ng tiyaga, no? Kalma ka lang, kasi nakikita ka ng mga anak mo, mga miyembro, at makikita, gagayahin kung tatay ko. Pag nakita nila yung kasungitan mong ganyan, no? Kalma lang. Paano kapag ka napagbintangan ka? Paano kapag ka against ka? Alam niyo, nire-require ng Diyos. Ito po tayo pong mga Kristiyano ay prone din sa mali. Sino ba sa atin nagkakamali? Nagkakamali tayo, kaya nga, nire-require ng Diyos na tayo ay long suffering. Mahaba ang tiyaga. Yung pastor na makikita mo na ma-excel tiyaga, mga kapatid, hindi pwedeng pastor yun. Dahil ang pastor ay dapat mahaba ang tiyaga. Amin po ba? Yan, bakit? Kasi ito po yung isa kasing goal na sinasabi ko nga dito sa Rema. Yung paano mo bang makuha yung hinihiling mo? Dahil ang panalangin po ay napag-aaralan. Hindi ito ay yung tsambahan lang. Napag-aaralan ito. Pwede mong makuha yung eksaktong, makukuha ko to. Nakuha niyo mga kapatid. Tulad sabihin natin, example po, sa sa pagpapatanggap ng tanks. Nung hindi ko alam magpatanggap ng tanks, ay, wala akong tigil sa copy pray. Paano ba? Tulungan mo ako magpatanggap ng tanks. Gusto nila ng tanks, gusto ko bigyan ng tanks, gusto mo rin, Panginoon. Pero hindi ko alam, turuan mo ako paulit-ulit hanggang sa mamit. Na-stress ako. Napapagod ako na nagpe-pray na, Lord, turuan mo ako. Ganyan ka lang ganyan, hanggang sa mamaya may tatanggap na. Di ko nga sigurado kung tatanggap yan eh. Bakit? Kasi hindi ko alam. Ganon din sa panalangin kapag hindi mo alam, Lord. Ganon ka nang ganon eh. Ano tawag doon? Walang faith, dahil ang faith ay tiwala. Pero pag alam ko na kung paano magpatanggap ng tangs, hindi ako nagpe-pray talaga. Magpe-pray lang ako, Lord, tulungan mo ako. Pero simple lang. Hindi ko na kailangan maglulumuhod, magtatumbling pa. Tulad nung sinabi ni, bakit? Alam ko na eh. Paano kung sabihin natin ang exam ay multiplication at addition lang? Magre-review ka pa ba? Sa edad natin ito? Hindi na. Bakit? Alam na natin eh. At ganun din ang prayer. Pag natutunan mo, makukuha mo. Kaya nga, ito yung sinasabi ng Diyos na dapat top-notcher tayo sa ganito. No? At pagdating sa ugali, dapat number 1 ka sa pagpapakumbaba. Mababang loob. Pag pinagalitan, mababang loob. Pag sinita, mababang loob. Pag pinintasan, mababang loob. Pag binintang, mababang loob. Pag ginalit, mababang loob. Alam nyo, kahit na hindi na kayo magsabi ng mahal kayo ni Jesus, sa ugali mo pala, maniniwala na yung mga kapitbahay. Nakuha niyo mga kapatid. At tutuloy po tayo dito sa kung buksan niyo po ulit.
Dito sa Matthew 5, verse 5, at tutuloy po tayo rito. Tulad nito, sabi niya gano'n sa verse 11, mapalad ang mga ininginsulto dahilan sa akin, inuusid dahilan sa akin, at pinagbibigyan kayo ng kung ano-anong masama dahilan sa akin, mapalad kayo. Bakit kasi hindi kayo lumalaban eh? Hello? Nalala ko isang kabataan, lagi sinasabi niya, nag-born again na siya, nagsisimba na siya, maya-maya sinabi ng tatay niya, born again ka, di ka nga nakatulong dito. Ginawa niya, gumanti, naglasing lang naglasing. O anong gusto niyo? Mag-born again ako, maglasing-lasing na lang tayo. Sagot ng tatay, maglasing na lang tayo kasi at least nakakainom ako. Pangit. So, punta tayo rito sa verse 13. Punta tayo sa verse 13. Ang mga Kristiyano ay nilang tulad, number 1, sa asin. Sabi niya gano'n, you are the salt of the earth, kayo ang asin ng sanlibutan. Ano ibig sabihin nito? Ang asin po kasi may something na abilidad dito na mag-preserve. Nalala ko nga yung titinda ng sorbetes, di ba? Sabi ko, ba't ang tagal matunaw yung yelo mo? Kasi nalagyan pala ng asin. Yung kumbaga hindi nagbabago, no? Yung kumbaga sa halip na chinsunsulagay yung asin. May something sa asin na sabi niya, hindi napapanis ang mundo dahilan sa asin. Sabi niya, kayong asin ng sanlibutan. Alam niyo, hindi maibuhos ng Diyos dito. Maniwala kayo, nakalagay po sa Biblia. Kaya nagpipigil ang Diyos sa galit niya. Ba't kaya hindi kayo parusahan ng Diyos tong mundo na ito sa dami ng kasalanan niya? Grabe! Ang daming pinatay ng mga tao na bata sa abortion. Napakagrabe. Bakit di wasakin ng Diyos ang mundo? Kasi nandiyan ka pa. At ikaw ang asin ng sanlibutan. Kaya hindi maparusahan yung nandiyan ka pa. Pag tinanggal ka na sa lupa, na-rapture ka na, darating na tayo 7 years na tribulation. At anong tribulation? Great tribulation. Ang sabi na mas gugustuhin pa nilang mamatay, pero hindi sila mamatay. Anong tinasabi po ng Biblia rito? Ikaw kasi ng sanlibutan. Ibig sabihin, maging mapanalanginin ka. Kaya hindi winawasak ng Diyos ang sanlibutan dahilan sa'yo. Nakuha niyo mga kapatid. At tapos sabi pa niya rito, you are the light of the world. Ano ibig sabihin ng light of the world? Ikaw ang bombilya ng sanlibutan. Ikaw ang ilawan. At sabihin po natin ganito, pagka ikaw ang bombilya, ang silbi mo, magliwanag ka. Hindi po pwedeng sa school mo, hindi alam na born again ka. Hindi po pwedeng sa trabaho mo, hindi alam na born again ka. Si Chinchin, nagtrabaho. Sabi ko, para hindi ka opera ng alak at sayawan, at saka diskuhan, at saka roon punta kayo sa bar, mag-inuman, pagkalat mo born again ka. O dahil sa born again siya, ang ginagawa sa kanya, kapag meron silang happening birthdays, siyempre, pray. Kasi alam na born again siya, di ba? Pagka nagka-problema yung mga taong yan, hindi pupunta yan doon sa pare nila o sa pastor nila sa'yo. Bakit? Kasi kilala kang born again Magliwanag ka, ibig sabihin. Alam niyo mga kapatid, ang isa sa pinaka-problema po ng mga Kristiyano ay ang katunggali nilang relihiyon na Islam. Si Muhammad, no? Yung propeta nila, ang pinaka-problema, 1.2 billion and counting. Alam niyo sabi nila, by 2030, ang pinakamarami ng religion dito ay Islam. Magkakaroon tayo ng beauty pageant, pero lahat sila ano ba yun? Ano tawag yun? Yung ganun. Burka. Doon natin makikita kung sino pinakamaganda. At lahat yung mga gyms natin, di ba yung mga ganon? Lahat yan, mga mga multo lahat yan. Isang number 1 na problema na sa ibang bansa, alam niyo, yung mga Kristiyano po, na isang babae, yung ginawa sa kanya, true story po ito, sinugod ng mga Muslim, may mga dalang baril, ang sabi, mag-Islam kayo, mag-Muslim kayo.
tinanggal ang damit ng isang nanay, pagkatapos mayroong mainit na bakal, yung kulay pula sa init, pinaso ang dibdib. Ano, mumuslim ka na? Dumadaan sa ganyan ang mga Kristiyano sa persecution. Dahil lang sa ganyan, kasalanan ng isang tao, bakit nagkaroon ng Muhammad? Bakit nagkaroon ng Islam? Mayroong isang taong dahil gulong-gulo sa Muhammad, hindi siya marunong magbasa eh. Lumapit sa isang tao, sabi niya, tulungan mo ako. May demonyong nagtutorture, may nagpakita sa kanya, anghel daw. Magwawala siya na magtatalo na sa bangin yan si Muhammad. Dahil sa gulong-gulong isip niya, isang masamang espiritu nagtutorture, nagtutorment. Lumapit siya sa isang tao na palagay niya makakatulong sa kanya. Isang born again. Pero ang ginawa ng born again na ito, binaliwala niya yung pagkakataon. Sabi niya, magiging okay ka rin. Sa halip na sinabi niya sa kanyang tungkol kay Jesus. Kasi 600 years pa bago nagkaroon ng Islam. Sa halip na sinabi niya ang tungkol sa pag-ibig ni Jesus, itong born again na ito, itong tao na ito na dapat asin ang sanlibutan at ilawan ng sanlibutan, na nahimik siya, nagsipar ng bibig, at dahilan doon, meron tayo ngayong Islam. Top notch ito. Isang chapter lang ito, ha? Hindi tayo lumilipat. Sabi niya, ito yung mga ugali na dapat meron ka, dapat mapagkumbaba ka, dapat asin ka ng sanlibutan. Dapat ilawan ka ng sanlibutan. Top-notcher ito. Top-notcher na nandun ka sa listahan na nagsishare, humahayo, nagpapakakristyano, hindi yung nananahimik lang. Ngayon ang problema ng mundo, kaya ang gulo-gulo sa Middle East. Yung mga gustong pumatay sa mga Hudyo, yung mga Palestino. Sabi na, sa amin ang lupain na yan eh. Yung Israel na sa amin yan eh. Diba? Nabasa ko rito, binigay ng Diyos eh. Paano mapupunta sa kanila? Actually, yan yung mga, yung mga taga-Kanaan, pinalis nga ng Diyos yun eh. Eh dahil sa tigas ng ulo ng Israel, bumalik sa kanila. Bakit? Hindi na sila nagpipray eh. Hindi na sila nagsisimba. Yung mga taga-Israel, hindi na, wala na. Tinambad na sila sa gawain. Eh di na pasok sila. Ako kanya mga kapatid, ito yung mga ugali at katangian na gusto ng Diyos sa atin. Dapat top-notcher tayo sa soul winning, sa pagiging ilaw, sa pagiging asin ng sanlibutan, at sa pagiging mababang loob. Eh yung ito po yung goal natin. No? Hindi maganda sa isang opisina o sa isang school o sa mga angkan natin na hindi tayo kilala na born again. No? Hindi maganda. Kasi sabi niya gano'n, ito yung mga top notch na hinahanap ng Diyos sa atin na dapat ganito. Kasi alam niyo, dapat ikaw na kukwento to eh. May something kasi doon sa pagkakristyano ka. Alam ng Diablo eh. Meron nga nagkwento nga po sa akin eh. Yung mga Kristiyano na magpupunta sa tribo, sa isang ilang, doon sa bundok pupunta. Pagdating ng mga Kristiyano na magsishare doon sa tribo eh, sabi ng mga tribo eh, alam na namin darating kayo. Sabi nila, paano yun nalaman? Eh, wala namang radyo, walang message, walang signal dito. Paano yun nalaman? Kasi meron kaming albularyo. At yung albularyo namin, sinabi sa amin, alam ng mga espiritu na paparating na kayo. Espiritu ng espiritu ng gubat.
Ngayon, sa tinanong ng mga Kristyano, anong sabi ng mga Espiritu? Ano nilang nalaman dito kami? Kasi doon sa gubat, nakikita kayo ng mga Espiritu, nagliliwanag kayo. Patuloy daw ang pag-announce ng mga Espiritu doon sa albularyo na isang araw na lang nandito na sila. Susunod, malapit na sila. Susunod sasabihin ng mga Espiritu, nariyan na sila. Paano nilang nakikita? Kasi sabi ng mga Espiritu, ang liwaliwanag daw ng kagubatan. Alam ng mga Kristyano, alam ng mga Espiritu, kung sino yung mga Kristyano na nagiging ilawan ng sanlibutan. Kaya magliwanag ka. Magliwanag ka. At ang close ko po, meron po kami isang kabataan doon sa Manila. Everyday nandun. Walang trabaho eh. Everyday siya nagpe-pray, Bible study, may Bible study rin simbahan. Noon pa ito. Alam niya rin po, pagdating ng Sunday, andyan siya. Pagdating ng Friday, na overnight siya. Pagdating ng araw-araw, nandun, Bible study, prayer, nandun siya nakikisalamuha. Walang trabaho eh. Biglang nawala. At nag-isip po kami, nasan siya? Tinuntahan namin sa bahay, wala. Kasi nasa trabaho na. Gabi na daw na uwi. Alam niyo po, pagkaraan ng 6 months, biglang nagpakita. At sa pagpapakita niya, bigla pong may lumapit sa kanya, nag-prophesy. Hindi namin alam kung nasan siya. Bigla na nga lang siya dumating, overnight yun. Biglang nag-prophesy, may prophecy sa kanya. Ang sabi sa kanya, sinagot ko ang panalangin mo, binigyan kita ng trabaho. Pero sa trabaho yun, kahit minsan, hindi mo ko shinare. Kahit minsan, hindi mo sinabi ang patungkol sa akin. Tapos yung prophecy. Alam niyo, hindi siya naging permanente. Walang dahilan ng Diyos para gawin siyang permanenteng ilaw doon dahil hindi siya nagniwala. Basahin niyo po, ang mga bumbilya na hindi na umiilaw, tinatapon niya. Basahin niyo rito, no? Yung mga sanga na hindi namumunga, ay tinatapon niya. Kaya nga, ito po yung hinahanap ng Diyos sa atin na maging top-notch tayo. At ako po bilang Kuya Boy ay talagang trying hard ako. I-check ko yung ugali ko. Baka naman mabilis na ako mapikon. Baka mabilis na akong magalit. Baka mabilis na akong tamarin sa gawain. No? Isang bagay po ito na pananagutan natin sa Diyos. Ano inawit nyo kanina sa worship niyo? Ano inawit nyo sa worship niyo? Sige, upo po tayong lahat. Halika, paawit ka muna. Upo po tayong lahat at medyo mag-isip-isip po tayo. Paawit, worship. Magahal pagpintig ng puso magdaalay sa'yo.
Pag-ibig ng puso malalay sa'yo ng pagsamba buong laban itatanggal kita. Ay, sige po, tingin po kayo rito. Ang ibig sabihin po nung pagpapakumbaba sa parte ng ugali, yan, nabanggit ko na po sa inyo. Pero ang isa pa na meaning ng pagpapakumbaba ay yung pagpapakumbaba. Ito ba kasi sinabi ko sa inyo ay pagpapakumbaba sa tao? Pero paano na yung pagpapakumbaba sa Diyos? No? Eh, magkaiba po yun eh. Pero pareho rin. Tulad nito. Diba, sabihin natin, may sakit ako, no? Okay. Ngayon, anong sabi ng Diyos sa akin? Sa pamagitan ng mga latay niya, magaling na ako. Tama? Ngayon, kapag magpapakumbaba ka sa Diyos, ang ibig sabihin nito, ay Lord, sa latay mo pala, magaling na ako. Sige Lord, maraming salamat. Tinatanggap ko. Hindi na ikaw kontra, Lord, may nararamdaman pa ako. Hindi ka mababagloob pag gano'n. Magpakumbaba ka sa Diyos, meaning, tanggapin mo kung ano sinasabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, magaling na ako. O sige Lord, naniniwala ako kahit may nararamdaman pa ako. Magpapakumbaba ako sa salita mo. Kaya Lord, maraming salamat sa kagalingan. At di nagpakumbaba ako sa Diyos. Hindi ko siya kinukontra. Paano ko sabihin ng Diyos, sasabihin na kailangan ko ng pera? No, by next month, kailangan ko ng mga 100,000. Ano gagawin ko ngayon? Eh, sabi ng Diyos sa akin. Ano ba sinabi ng Diyos sa akin? Ipagkakaloob ko lahat ng pangangailangan nyo. Hindi ko lang ako, di lahat ng pangangailangan nyo. Ngayon, magpapakumbaba ako. Ano sasabihin ko? Ay Lord, sabi mo pala, pagkakaloob mo sa akin yung kailangan ko 100,000. Salamat Lord, ha? Tinatanggap ko. Maraming thank you po. Maraming salamat po. Ano ginagawa ko? Nagpapakumbaba ako sa sinabi ng Diyos. Hindi mo siya kukontrahin. Huwag mo ginakalaban ng Diyos kasi pag ginakalaban mo, hindi ka nagpapakumbaba, nagmamataas ka pa. Ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba sa Diyos ay, sige Lord, tinatanggap ko kung ano sinabi mo sa akin. Amen? At kung sinabi sa iyo ng Panginoon na ikaw ay magpapastor, huwag ka ng kontra dahil hindi ka nagpapakumbaba. Ang tunay na pagpapakumbaba, Lord, sinabi mo sa akin, magpapastor ako, sige Lord, tatanggapin ko to. Maraming salamat Panginoon sa pagpili mo sa akin. Hindi ako magiging pahirap. Hindi ako magiging mareklamo. Hindi ako magiging pabigat sa pastor ko. Kasi tinatanggap ko ang sinasabi mo. Yun ang papapakumbaba sa Panginoon.
Amin po ba? Eh, kung paano kung sabihin sa'yo ng pastor mo, mayabang ka masyado. Okay, sinabi ng Panginoon sa'yo, mag-sorry ka sa mama mo. Masaktan mo mama mo, mag-sorry ka. Ano gagawin mo? Sige, sorry ako. Hindi, mangangatwiran ka pang ganyan eh. Wag! Mapang loob lang. Kung anong sinabi ng Diyos sa'yo sa salita niya, tanggapin mo. Maniwala ka. Yun ang pagpapakumbaba sa Diyos. Amin po ba? Ayan, tinatawagan ko si Pastor Eli at saka si Pastor Lea. At siyempre, tinatawagan ko si Pastor Julius, no, na magiging tatay ng isang lalaking bata. Hali kayo rito, magpe-pray tayo. No? Sa maiksing pagkakataon, halipo kayo. Habang umaawit kayo, pagsamba, buong lakas. Kayo na lang muna ang pipiliin ko, no, na maglilay hands na nakikita niyo pa itong dalawa nating pastor, ito yung veterano na. At yun ay hindi magiging tatay pa lang, no? Ay marami ng mga pinagdaanan itong mga to eh. Kaya tanggapin niyo lang po yung pag-reliance nila, no? Kasi pag nililians ka, may kinukuha ka eh. Ayan, sige po, tulad ng ginagawa natin, pakipray nyo lang na, Lord, maraming mga manggagawa na lalabas pa dito, no? Sige po, kahit pa ulit-ulit yan, pag-pray lang natin. Sa'yo ng pagsama, buong lakas, itanamahal kita. Ay tanggapin ang buhay na lang, Diyos na kalulubos sa iyong harapan. Ang bawat paghinga, ang puso'y mag-alay sa iyo ng pagsamba, buong lakas kita, ang bawat pahinga at magbitig ng puso'y mag-alay sa iyo ng pagsamba, buong lakas itatanghal kita. Ay tanggapin ang buhay na lang, nakalulubos sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagbitig ang puso'y mag-alay sa iyo ng pagsamba, buong lakas itatanghal kita. Ang bawat paghinga at pagbitig ang puso'y mag-alay sa iyo ng pagsamba, buong lakas itatanghal kita.
bawat paghinga at magbinig ng puso'y mag-alay sa'yo ng pagsamba. Bulakas, inatanghal kita. Ay tanggapin ang buhay na lang nagkatulog sa'yo nalamang ang bawat paghinga at magbitig ng puso'y mag-alay sa'yo ng pagsamba. Oo, lakas, inatanghal kita. Ang bawat paghinga at magbitig ng puso'y